I do understand, sir. I would be happy to wait for that result. And I hope you can help me, and I will be willing. I told you I will be willing to pay the amount that you spend or to the for the LMIA. So yun guys, katatapos ko pa lang ma-interview dun sa isang company, yung uh, Sleepacops premium meats. So ang in-applyan ko doon is delivery driver. Malapit lang siya dito. Maganda yung offer niya. Ah, okay naman yung employer, mabait. At saka ah, ano siya sa mga Filipino. Mayroon daw siyang mga employees na mga Pilipino dun sa company niya. Meron ka sa ano rin daw siya dun sa mga Filipino organization. Ayun, katatapos lang ng interview ko sa kanya. Actually, ilang beses na akong nai-interview sa iba-ibang mga company dito sa Canada. Ito yung huli kong interview ah, sa pagdi-deliver ng mga meat products sa mga clients nila, sa mga customers nila. So yun, yung mga tinanong niya sa akin, yung kung may experience na ba ako sa delivery, kung related ba yung mga previous job ko dito sa trabaho niya. Sabi ko, oo. Ah, dati akong fuel truck driver sa Shell sa Pilipinas. Yun, before that, naging egg dealer ako. And I deliver uh, from various customers, various location, at ganun din sa Shell, sa mga various site nila. At saka ganun din dun sa dati kong previous kong business, yung sa garments. So ako rin yung nagdi-deliver from Pampanga to Manila. So ngayon, sinabi ko sa kanya yun, yung mga previous job ko na related dun sa trabahong pinapasukan ko, which is delivery driver. So, okay na doon. Naging okay na doon. Sabi niya, oh good. That's what I'm looking for. Sabi niya sa akin gano'n. And sabi niya sa akin, kung legal ba daw ba akong mag-work dito sa dito sa Canada. So, sabi ko sa kanya, honestly, kailangan ko ng company na mag-i-sponsor sa akin, yung LMIA, at willing akong magbayad dun sa magiging gastos basta makuha lang nila ako ng LMIA.
Ang sabi niya, gagawin daw niya yung kaya niya. Hihingi rin siya ng consultation dun sa lawyer niya at kailangan niya raw ng mga ibang aplikante pa na nangangailangan ng LMIA para matulungan niya ako. So hopefully, hoping na sana totoo yung sinasabi niya na ganun nga yung gagawin niya. Alam niyo guys, yun yung medyo mahirap dito. Dahil kung visitor ka lang at wala kang work permit, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. So, malaking tulong yung mga experience pero walang assurance na makakapag-work ka dito kung visitor holder ka lang. At malaking tulong din kung may mga legal documents ka dito like yung work permit. Which is na hindi rin ganun kadali para kumuha ng work permit. So, kailangan makakuha ka muna ng LMIA from the company na mag-hire sa'yo. So, isa din na malaking tulong kung may driver's license ka dito. So, yun ang ginawa ko. Yun ang first step na ginawa ko. Kaya ako nakapag-apply. Kasi kung wala kang mga experience, kung wala kang mga documents na related dun sa applyan mong job dito, so malabong makakita ka ng trabaho. So, iyon. Ang sabi niya sa akin, gagawin daw niya yung kaya niya. At tatawagan niya raw ulit ako after New Year or next week or after second week kasi hindi na raw niya maasikaso ngayon dahil nga alanganin na raw yung araw dahil nga holiday at titignan niya raw kung ano yung magagawa niya. Pero ayun, gustong-gusto niya raw yung mga Pilipino dahil alam niya raw yung mga trabaho ng Pilipino, kung paano magtrabaho, paano kumilos. So, naging ano naman ako dun sa sagot niya kasi pinipraise niya yung mga Pilipino sa mga effort nila, sa mga job nila. Kasi alam naman natin na Pilipino kahit sa sariling bansa natin talagang masigasig sa trabaho yung mga Pilipino. So, yan. Let's just wait and see what's the result. Kung tatawag pa siya ulit, kung mag-i-email siya, kung ano yung magiging resulta at kung totoong magko-consult nga siya dun sa lawyer niya. But I'm hoping for a positive result. Kasi lahat ng mga tumatawag sa akin kapag sinabi ko ng kailangan ko ng LMIA at wala akong work permit, ganun ang sinasabi nila. But this time, iba naman yung pakiramdam ko. Mukhang, ano naman siya, mukhang honest naman siya dun sa mga sinasabi niya. Well, just praying and hoping na magiging positive yung, kung tatawag man siya ulit. I did my best dun sa mga tanong niya, yung mga sinagot ko ng tama yung mga tanong niya sa akin. So, di ko alam kung ano yung next step. But, nobody knows kung ano yung magiging resulta.
Only God knows. At yun guys, yung mga kasama ko dito na kagaya kong mga visitor dito sa Canada, I suggest and I recommend na don't give up. Kung marunong kayong mag-drive, kumuha kayo ng driver's license ninyo. Make sure na dala nyo yung may copy kayo or record kayo ng license history from Philippines para makapag-proceed kayo sa G1 or kung saan man kayo province. Kasi dito, bago ka makakuha ng ano, kailangan man dumaan ng G1. And then, kung may license history ka, you're going to the next stage na full G. Mag-i-skip ka na dun sa G2. Hindi ka na dadaan ng G2. So, ganun ang nangyari sa akin. And, meron akong road test ngayon coming January 9, this coming January 9. I'm doing a road test. So, let's see what happened after that. So, let's keep praying and hoping for the best. Kasi yun lang naman talagang tanging kailangan natin. So, yan guys. Sa lahat ng mga kagaya kong visitor visa dito, do your best. At saka, don't give up. Yan lang masasabi ko. Kasi nandito na tayo. Hanggang may time kayo, huwag niyong sayangin. Apply lang ng apply. Ako, yung experience ko at yung talent ko, marami kagaya ninyo. Pero, hindi ganun kadali. I'm telling you, hindi ganun kadali dito sa Canada. Kahit na sabihin mong legal yung pagpasok mo dito. Yung sa mga ibang nagbablog na kung magsalita sila, akala mo kung anuhin nila yung mga paasahin nila. Yung mga ibang vlogger, hindi ko sinasabi na ano. Pero yung mga kakilala ko na mga vlogger, yan, totoo yung mga sinasabi nila. Kailangan mo talagang mag-take ng risk kapag pumunta ka dito. Kailangan mo talaga ng mag-effort. At kailangan mo talagang mag-search. Mayroong mga provinces na mabilis makapasok na trabaho, but not this time. I'm telling you guys, not this time. Kasi dumami yung mga visitor, yung mga immigrants dito sa Canada. And they are looking for a job para makapag-PR sila dito. So, that's what I'm looking for too. And I'm doing my very best para makapasok ako doon sa level na yon. So, step by step lang. Just do the right thing, yung right procedure. Huwag kayong mag-i-skip kasi lahat dumadaan. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, lahat. Hindi ka po pwedeng mag-skip. Kaya, yun lang ang masasabi ko guys. Basta legal lang yung gagawin mo. Kasi kung mag-under the table ka dito, masasayang lang. Ganun din
pupunta ka rin dun sa ano, dun sa legal. Pag nag-under the table ka dito, parang nagbigay ka lang ng pera. So, maraming nag-advise sa akin na wag ka nang mag-under the table kasi magtatapon ka lang ng pera pinaghirapan mo. Isipin mo, let's say $5,000 na lang, mag-under the table ka. Pagkatapos sasahod ka, ganun lang. Eh yung gagamitin mong pag-under the table mong 5,000 na yon, gagamitin mo na lang sa mga ibang importanteng bagay. Like yung kailangan mo ng pang-araw-araw na pagkain. Kung may pera ka, well, kung milyonaryo ka, okay lang. Kung talagang tamang proseso rin naman ang hahanap ninyo para maging PR tayo, do the right thing. Yun lang masasabi ko, guys. So, yan guys, let's see what happen after New Year. Kung tatawagan niya ako nung in-applyan kong company. Let's see. Just pray for me na lang, guys. And don't forget to subscribe to my channel. And thank you for watching my video. Have a nice day. And God bless you all, guys. Bye.